Kuwento ni Pablo. Panahon ng 1970. Lugar ng Quezon. Isa ako sa mahilig tumuklas ng mga bagay-bagay patungkol sa kahiwagaan, lalo na kapag pinag-uusap-usapan ito. Subalit walang malalim at malinaw na pruweba para sa akin, kaya ako mismo ang pilit na tumutuklas. Ang lugar ko nga pala ay sa Candelaria, malapit lang rin sa bayan ng Dolores, kung nasa saan ang mahiwagang bundok na tinatawag na milagrosong bundok Banahaw. Marami ang nakakakilala sa bundok na ito dahil sa tuwing paparating na Kwaresma o tinatawag na Semana Santa ay marami ang nagtatangkang umakyat sa bundok na ito dahil sa paniniwalang magkakaroon ng kagalingan ng kahit na anumang uri ng karamdaman kapag nasunod mo ang mga pamamaraan at nakakuha ka ng mahiwagang tubig ni Jacob na nagpapagaling ng kahit na anumang uri ng dinaramdam. Marami ang mga debotong umakyat rito, lalong-lalo na ang mga taong antingero o may iba't ibang uri ng karga sa kanilang katawan upang maglinis ng kanilang mga sarili at kargahan pa ng malalakas na kapangyarihan ng kanilang mga gamit, lalo na kung ang mga taong ito ay nakikipaglaban kumbate espiritual. May kanya-kanyang paniniwala, subalit sa mga panahong hindi pa ito gaanong inaakyat ng mga normal na tao at may ilan pa lamang na nagtatangkang umakyat, subalit nawawala ang mga iyon, naliligaw sa kanilang dinaraanan kahit pa maglagay sila ng palatandaan doon. Isang araw ay niyaya ko ng aking pinsan na si Brando. Magtutungo mano kami sa lugar ng Dolores at aakyat sa mahiwagang bundok ng Banahaw. Nasa edad 24 anyos pa lamang kami noon nang simulan namin itong akyatin. Pablo, di ba mahilig kang tumuklas sa mga bagay-bagay? Lalo na patungkol sa mga anting-anting. Gusto mo ba akyatin natin ang bundok Banahaw? Punta tayo ng lugar ng Dolores. Tsak marami rin ang nangangahas na umakyat doon. Dahil na rin sa mga sabi-sabing kakaiba raw ang bundok na yon at nakalathala raw ito sa pahina ng banal na libro. Dahil na rin daw sa pagiging banal ng bundok Banahaw. Naniniwala ka ba roon, Pablo? Paano naman akong maniniwala na hindi pa nga ako nakakakyat doon? Mahirap kasing paniwalaan ng mga sabi-sabi, lalo na kung hindi tayo nakakaranas. Kaya nga niyayaya kitang umakyat doon para tayo mismo makatuklas. Ano, paig ka ba? Papayag lang siguro ako kung may basbas ni Lolong pagpunta natin doon. Hindi naman tayo papayagan nun lalo na't malapit na ang Kwaresma. Usap-usapan sa ganoong panahon, nagsisipaglabasan ng mga elementong naninirahan sa bundok. Maalay mo makatuklas tayo ng kakaiba na hindi natin makakalimutan sa buhay natin at magkaroon tayo ng kaibigang elemento. Ang kulit mo talaga, Brando. Magpapaalam na ako kay Lolo para naman hindi ako hanapin noon. 9 na taong gulang pa lamang ako noon. Magmula ng arugay na ako ni Lolo dahil na rin sa pagpanaw ng aking inay at itay sa nangyaring hindi inaasahang aksidente sa kanilang paghahanap buhay sa bukid. Natabunan sila ng gumuhong lupa habang patuloy na nagsasaka roon. 2 lamang kaming magkapatid at ang isa kong kapatid na babae ay meron na ring sariling pamilya na umalis na sa aming lugar upang sa ibang bayan mamuhay. At nang makapagpaalam na nga ako kay Lolo Roman, alam ko na rin ang isasagot niya, subalit sinubukan ko pa rin dahil na rin sa kakulitan ni Brando. Sambit na wika pa nga nito sa akin ang, "Ay nako Pablo, tumigil-tigil ka nga niyang niisip ninyo. Nasaan na ba yang si Brando? At nang mapagsabihan, hindi ba ninyo alam na ang bundok ngayon ay marami ang nawawalang tao? Imbes na nandito kayo't nananahimik, o kaya naman ay magtanim-tanim ng gulay para naman may pakinabang ang oras ninyo kaysa igugol ninyo sa pag-akyat sa bundok na yon. Paano na lamang kung may mangyaring masama sa inyo? Tumigil nga kayong magpinsan, wala kayong magawang matino." Napakamot na lamang ako sa aking ulo sa mga oras na yon dahil sa mga sinabi sa akin ni Lolo. Subalit hindi ko makalimutan ang pag-uudyok sa akin ni Brando upang magkaroon umano ng mga kaibigang elemento sa bundok na yon at magkaroon pa ng kakaibang karanasan hanggang sa lubusan naming pagtanda. 2 araw ang nakalipas na halos hindi rin ako makatulog ng maayos dahil sa pag-iisip na akyatin ng bundok na yon kasama si Brando.
At sa kinahaponan ay muling bumalik si Brando sa aming tahanan. Habang nakaupo ako sa upuang yari sa kawayan sa labas ng aming balkonahe, nasipat ko siyang papalapit sa akin habang nakangiti ito na nagsasalita ng, Ano na Pablo? 2 araw nang nakalipas Hindi pa rin ba pumapayag si Lolo? Huwag ka na umasa Brando, hindi talaga papayag yun. Kasi nga marami raw nawawala roon. At ang sabi-sabi kapag masama raw ang layunin mo sa pag-akyat sa bundok, maliligaw ka at hindi ka na muling makakababa. Hanggang sa kunin ka na raw ng mga elemento roon at doon na manirahan sa kanila. Ay nako Pablo, hindi naman na bagong usap-usapang yan. Kaya nga susubukan natin para magkaroon tayo ng mga kaibigan doon. Isa pa, marami namang umakyat doon Oo nga, marami ang umakyat doon. Pero hindi sila pangkaraniwang tao. Yun yung mga taong may anting-anting. Paano tayong dalawa? Wala man lamang tayong gamit ni isa. Paano kung mapaglaruan tayo doon? Yung tipong maligaw tayo ng daan, tapos hindi na tayo makabalik rito. Akala ko ba mahilig kang sumubok ng mga bagay-bagay? Oo naman, kaya nga 2 araw na akong hindi makatulog ng maayos dahil sa kakaisip sa pangudyok mo sa akin. Ganito na lang Pablo, araw ngayon ng Huwebes. Hihintayin kita sa may puno ng balete sa labas ng bahay namin. 5:00 ng hapon bukas, araw ng Biyernes. At kung hindi ka darating, ako na mismo mag-isang aakyat doon. Kahit nasa 10 oras pa yun ng gabi. Sagot na wika ko naman kay Brando. Bakit naman sa alanganing oras pa tayo aakyat? Kung pwede naman sa umaga, para sa kinahaponan ay maaari na tayong umuwi. Delikado yung iniisip mo Brando. Kung sa araw nga ay maraming nawawala, yun pa kayang hapon na tayong aakyat. Aabutin tayo ng gabi roon at baka kung ano-ano pang maranasan natin. Ano ka ba Pablo? Iyon nga hinahanap natin Paano ba yan bukas? Kita tayo sa may puno ng balete. Aasahan kita Gabi pa lamang ay patago na ako na ganda ng aking mga gamit upang sa kinabukasan ay madali akong tatakas kay Lolo para magtungo sa sinasabing balete ni Brando. Napaghahalata naman ako ni Lolo sa aking kinikilos dahil na rin sa hindi ako sanay na magtago ng lihim sa kanya, lalo pat delikado ang aming pupuntahan na sa unang beses ko pa lamang aakyatin. Bakit hindi ka mapakali Pablo? Parang sinisilihan ang puwet mo diyan. Ano bang iniisip mo? Wala Polo. May iniisip lang po ako. May gagawin kasi ako nakalimutan ko Kaya patuloy kong inaalala ngayon. Nasa dulo na nga ng dila ko. Di hanapin mo sa dulo ng dila mo. Si Lolo naman. Tama naman di ba? Sabi mo nasa dulo ng dila. Di labas mo para makita natin. Hindi na lamang ako nagsalita sa pagbibiro ni Lolo dahil alam kong nararamdaman niya ang aking gagawin patungkol sa pagpapaalam ko sa kanya nung nakarang araw hanggang sa muli na lamang itong magsalita ng, Pablo, mag-iingat na lamang kayo sa inyong lalakarin. Alam ko namang hindi kita mapipigilan. Subalit kung magsisimula kang umakyat roon, dapat ay babalik ka rin ang buhay rito. Dalahin mo ang kwintas na ito ng sinukuan para naman kahit papano meron kang proteksyon sa mga masasamang elementong naninirahan doon. Salamat Polo sa pagbibigay ninyo ng basbas sa akin, pati na rin sa kwintas ng sinukuwang ito. Alam kong isa kayo sa deboto ng bundok na yon. Subalit hindi ko malalaman ang lahat ng ikinikwento ninyo sa akin kung ako mismo ay hindi pa nakakaakyat sa misteryosong bundok Banao. Anong oras ba ang lakad ninyo? Kinabukasan Polo ng hapon. 5:00 ang usapan namin ni Brando. Sige na't kumain na tayo ng gabihan para sa kinabukasan ay makit nyo na ang bundok at mawala na yung agam-agam sa inyong isipan. Kinabukasan nga ng hapon, dagli na ako nagpaalam kay Lolo Roman. Binaktas ko ang daan patungo sa tahanan ni Brando at nang makarating ako sa may balete, nakita kong nakaupo siya roon habang nakasakbit ang kanyang bag na patuloy na sumisipol. Sambit na wika ko pa nga sa kanya sa aking pagdating. Oy Brando, anong sinisipol-sipol mo riyan? Aba, tumupad sa usapan ng pinsan ko. Akala ko hindi ka na makakarating Tumakas ka kay Lolo Roman Yun ang akala mo. Pinayagan niya ako at binigyan na rin ng basbas sa ating pag-akyat. Sa katunayan nga binigyan pa ako ng pangontra
Kahoy ng sinukuan. Eto nga't nasa leg ko. Pati ikaw lang binigyan niya. Dapat hiningihan mo rin ako kay Lolo para naman pareho tayong may pangontra. Paano kung may mangyari sa atin doon? Eh di ikaw lang maliligtas. Ginusto mo yan, di ba? Gusto mo nga umakyat na mag-isa lang eh. Ngayon pa nakasama mo ko, saka ka naman mag-iisip ng ganyan. Tara na, dahil dapat 6:00 nandudo na tayo sa panan ng bundok. At nang makarating na nga kaming dalawa roon, nang sisimulan pa lamang namin ang pag-akyat, may pumigil sa aming isang lalaki. May katangkaran ito na may matipunong pangangatawan. Noong unang inaakala ko'y residente lamang ng lugar na yon. Dahil sa pagpupumilit nitong pigilan kami na wag nang ituloy ang aming binabalak na pag-akyat, habang nagwiwika ito sa amin ang babata nyo pa, wag nyo isabak ang buhay ninyo dahil baka hindi na kayo makabalik rito, lalo pat wala namang kayong agimat sa inyong katawan maliban sa isang may kwintas na sinukuan. Ano bang mapapala ninyo sa inyong pag-akyat? Mawalang galang na po sa'yo. Kayo po ba ang tagapagbantay rito? Hindi ako ang tagapagbantay, subalit isa ako sa nangangasiwa sa lugar na ito upang maiwasan ang kapahamakan. Papaano pong kapahamakan? May mabangis po bang hayop dyan sa itaas para katakutan namin sa pag-akyat? Sa ikalawang pagkakataon na pagtanong namin na yun, hindi na nagsalita ang lalaki, bagkus ay nagtungo na itong papaitaas. Subalit nang sinipat ko ang kanyang paanan, napansin kong nakalutang siya na naging dahilan ng pangingilabot naming dalawa ni Brando hanggang sa lubusan na itong mawala sa aming paningin. Sambit na wika pa sa akin ni Brando na nakahawak sa aking balikat. Magsisimula pa lamang tayong makyat pero kakaiba na kaagad, Pablo. Wala pa rin masyadong tahanan dito at napakadilim pa ng paligid dahil sa naglalakihang mga puno. May dala ka ba dyang lampara? Meron. Binigyan ako ni Lolo. Ikaw ba? Meron din. Mas mainam pa sigurong buksan na natin kasi unti-unti nang dumidilim ang paligid. Mahirap na baka magkabulagaan na hindi natin makita ang ating daraanan. Sabay na naming binuksan ang lampara. Matapos iyon, nagpatuloy na kami sa paglalakad papaitaas. Nakakamangha talaga ang mga puno rito na para bang may mga nangangalaga sa kanila na hindi natin nakikita. Sa tingin mo, Pablo, ano kayang matutunghayan natin sa itaas ng bundok? Hindi ko rin alam, Brando. Basta ngayon pa lang, nararamdaman ko nang tumatayo mga balahibo ko sa braso na para bang maraming nakatingin sa atin. Hindi ko sigurado kung guni-guni ko lang ito, pero parang meron talaga dahil hindi mawala-wala ang pangingilabot ko. Kanina pa nga lang yung werdong lalaking yon. Iba ang kulay ng mata niya na para bang nanlilisik na kulay green. Kaya nga habang kinakausap mo siya kanina, dahan-dahan naman akong matras nang mapansin ko yon. Nagpatuloy kaming dalawa sa paglalakad hanggang sa makaramdam ng bahagyang pagod. Pinili muna naming magpahinga sa isang malaking puno. Doon ay naupo kami at bahagyang napasandal. Maya-maya lamang sa hindi namin inaasahan, may kumalabit sa likuran ni Brando. Subalit nang tingnan namin iyon, wala kaming makita ni isang tao roon na para bang pinaglalaruan lamang kaming dalawa habang nagpapahinga sa malaking punong yun. Ang akala pa nga nung una ni Brando, ako ang nagbibiro sa kanya, kaya tinapik ako nito ng malakas sa aking braso na nagsasalita ng, Pablo naman, dadalawa na nga lang tayo rito Magtatakutan pa ba tayo? Wag mo nang ulitin ang pagkalabit sa akin kasi nagugulat ako Brando, alalahanin mong nasa harapan mo ko. Paano kita makakalabit dyan sa likuran mo? Isa pa pareho na tayong nakakaramdam ng takot. Magtatakutan pa ba tayo rito? Tumayo ka na riyan at ipagpatuloy na natin ang paglalakad para mamaya makarating na tayo sa tuktok ng bundok na ito upang matuklasan na natin kung ano nga bang meron dyan. Subalit habang muli naming binabaybay ang makipot na daan, unti-unti na naming naririnig ang laguslos ng tubig na nanggagaling sa kaitaasan ng bundok. Hanggang sa mapansin namin ni Brando na pabalik-balik lamang kami roon kung saan kami nagpahinga ng ilang minuto. Bakit nandito na naman tayo, Pablo? Ang akala ko nakalayo-layo na tayo. Pero di ba ito yung punong pinagpahinga natin? Yun nga rin ang pinagtataka ko.
Parang pinaikot lang tayo sa isang daan. Tapos dito na naman tayo pinalabas. Paano kung baliktarin kaya natin ang damit natin? Kasi 'di ba sabi ng matatanda, kapag napaglalaruan daw ang isang tao, lalong-lalo na sa kagubatan, baliktarin lang daw ang damit. Makikita mo ng tunay na daan. Subukan natin. Wala namang mawawala, 'di ba? Para malaman din natin kung totoo nga ba 'yon. Kasi sa tingin ko, pinaglalaruan talaga tayo. At nang maisagawa na nga namin ang pagbabaliktad ng aming damit, muli na kaming nagpatuloy sa aming paglalakad. At dahil sa simpleng pamamarang yon, hindi na kami naligaw ni Brando ng daan at nalagpasan na rin namin ang punong aming pinagpahingahan. O 'di ba Pablo? Epektibo ang kasabihan ng matatanda. Kaya minsan maniwala rin tayo sa kanila dahil na rin sa kanilang karanasan. Lalo na sa pagdating sa ganitong mga bagay. Ang tanong ko na lang ngayon, nasa na kaya tayo sa parte ng bundok na ito? Bakit ba hindi ka makapagsalita, Pablo? Ano bang tinitingnan mo riyan? At sa maniwala man kayo sa akin o hindi, ang kanina pa naming naririnig na rumaragas ang tubig ay nandudo na sa aming tagiliran. Nagliliwanag ito na para bang may sinag ng araw dahil sa sobrang liwanag. Kanina ka pa salita ng salita dyan. Lumingon ka sa iyong likuran. Bilisan mo, Brando. Napatulala si Brando nang makita iyon. Pareho kaming nagtataka kung bakit nagpapakita sa amin ng mga elemento habang patuloy na naliligo sa malakristal na tubig dahil na rin sa linaw nito sa patuloy nilang pangangalaga roon. Totoo ba ang nakikita ko, Pablo? Baka nananaginip lang ako. Pakisampal nga ako, Pablo. Ano ka ba? Hindi tayo nananaginip. Totoong nakikita natin. At may mga magagandang babaeng naliligo roon. Yan bang sinasabi nilang diwata? Malamang, Pablo, yan na nga yun. Gusto mo bang lapitan natin? Magpapakilala tayo. Kasi walang katumbas ang kagandahan nila. Parang nakakaakit. Umiral na naman yung kamanyakan mo, Brando. Tumigil-tigil ka nga. Napakalayo nila sa uri natin. Elemento sila. Samantalang ikaw ay tao. Baka gusto mong magkaroon ng karamdaman. Sige, subukan mo. Grabe ka naman. Miminsan na nga lang tayo mapunta rito. Pananakot pa ang ginagawa mo sa akin. Walang pananakot sa sinasabi ko. Totoo yun. At yun ang sabi sa akin ni Lolo. Lalo na kung masama ang hangarin mo sa kanila. Baka magkaroon ka pa ng iba't ibang bukol sa katawan mo na hindi mo malaman kung saan ang galing. Hanggang sa biglang nawala ang liwanag na nanggagaling sa malakristal na tubig kung saan naliligo ang mga diwata. Muling sambit na wika pa ni Brando. Nawala na sila. Sa tingin ko, Pablo, mas mainam na dito na tayo magpahinga dahil may mas malapit na tubig na maaari nating makunan ng maiinom. Mas mabuti pa nga kasi pakiramdam ko wala ring peligro sa lugar na ito. Dito na tayo magpaabot ng umaga sa lilim ng malaking punong ito. Maingat silang kumuha ng mga dahon at nagpaalam sa mga naninirahan doon upang gawin nilang higaan. Doon na rin sila kumain ng baon nilang pagkain hanggang sa lubusan na silang magpahinga. Kakibat man ang nararamdaman nilang takot roon, pinaglabanan pa rin nilang dalawa upang may pagpahinga ang pagod nilang katawan. Hindi na nila pinatay ang gasera hanggang sa lubusan itong mawala ng gas para magkaroon lamang sila ng liwanag sa kanilang pagpapahinga. Hanggang sa nanaginip si Pablo na kinakausap siya ng isang diwata, pati na rin ng isang ermitanyo na naninirahan sa bundok na yon. Sambit na wika pa umano nito sa kanyang panaginip. Tumayo ka riyan. Ikaw ang aming napili upang pagkalooban ng kakaibang kakayanan para manggamot at tumulong sa iyong kapwa. Ano? Manggamot? Sino ho kayo? At isa pa, hindi ho bagay sa akin yan. Isa lang ho ako mahilig tumuklas sa mga bagay-bagay at napakalayo ho para sa aking personalidad para lamang manggamot. Ang inakyat ninyong bundok ay sagrado. Maraming naninirahan ditong elemento. May masama at may mabuti. Subalit mas maraming elementong naninirahan ditong may mabuting kalooban. Bibihira ang tulad mong pinagkakalooban ng ganitong uri ng kakayanan. Kaya kung ako sa'yo, ay tanggapin mo na sa iyong isipan at puso
na magiging isa kang manggagamot upang makatulong sa iyong kapwa. Tanggapin mo na ang inaalok namin sa iyo. Huwag kang mag-alala. Palagi mo kaming nasa iyong likuran para tulungan ka sa iyong tinatahak na landas. Inumin mo isang basong tubig na ito at diyan ka magsisimula. Makakaramdam ka ng kakaibang lakas at talino sa iyong isipan upang may pagpatuloy mo ang iyong misyon sa panggagamot. At kahit na nga nagdadalawang isip si Pablo, ininom niya pa rin ang nagliliwanag na tubig sa baso hanggang sa magising na lamang siyang nakaupo. Pabulong na wika pa niya sa kanyang sarili. Totoo kaya ang panaginip na yon? Maya-maya pa'y unti-unti nang sumisikat ang araw. Hindi na muling nakatulog si Pablo habang nakaupong nakasandal na lamang sa malaking puno na pinagmamasdan ng rumaragas ang malinaw na tubig na nasa kanilang tagiliran. At nang magising na nga si Brando, nagyaya na itong magalmusal na inilabas ang tinapay niya sa kanyang bag upang kanilang pagsaluan. Oy Pablo, halika na nga. Ano bang tinitingnan mo dyan sa may tubig? Tatalon ka na ba? Hindi naman. Naaliw lang ako sa malinaw na pagdaloy ng tubig. Siya nga pala Brando, kamusta naman ba ang tulog mo kagabi? Wala ka bang ibang napanaginipan? Yun nga ang hinihintay ko eh. Yung mapanaginipan ko magandang diwata. Pero wala talaga. Ang sarap nga ng pagkakahimbing ko. Dahil na rin siguro sa pagod ng paglalakad natin. Malapit-lapit na rin tayo dun sa pinakaitaas. Sa 3 cross ng Kalbaryo. Gusto ko rin kasing makyat yon. Halika na't pagsaluhan na natin itong tinapay para naman makapagsimula na ulit tayong maglakad. At habang pinagsasaluhan nga nila ang kanilang almusalan, nabanggit ni Pablo kay Brando ang kanyang napanaginipan. Pinagtawanan lang naman siya nito at hindi pinaniwalaan. Ano ka ba Pablo? Panaginip lang yun. Paano kang magiging isang manggagamot? Isa ka lang namang pag-alagala sa lugar natin. Walang permanenteng address. Kung saan mo magustong pumunta, hindi ka napipigilan ni Lolo. Kalimutan na nga natin yan. Tara na't maglakad na tayong papaitaas. Marami pa tayong pupuntahan. Isa-isa nilang pinuntahan ang mga lugar kung saan nagkakaroon ng misteryosong pangyayari. Tulad na lamang ng tinatawag na 3 cross ng Kalbaryo. Balo ni Jacob na nagpapagaling umano ng kahit na anumang uri ng karamdaman. Hanggang sa makarating sila sa misteryosong kuweba ng nag-uumpugang bato na may iba't ibang uring elemento umanong naninirahan doon na kapag sobrang makasalanan ng taong pumapasok sa loob o kaya naman hindi nila tinatanggap, sumisikip ang paligid ng kuweba hanggang sa lubusang maipit ang taong nagtatangkang pumasok sa loob. At minsan pa nga roon ay biglang lumalalim ang tubig na kanilang daraanan sa kuweba. Malamang ay pakanaiyo ng mga naninirahan sa loob. Depende na rin sa kanilang kagustuhan kung sino ang bibigyan nila ng pagkakataong makapasok sa loob. Subalit sa panahon natin ngayon ay iba't ibang uri na ng individual ang nakakapasok roon dahil na rin sa tanggap na ng mga naninirahang elemento na dinarayo na ng mga tao ang kanilang lugar. At sa pagdating pa lamang nila sa may pintuan ng kuweba, muli na namang nakita ni Pablo ang isang matandang lalaki, pati na rin ang isang diwata na nakatayo sa may pintuan ng kuweba habang nakangiti kay Pablo. Wika pa ng kanyang kasamang pinsan na si Brando habang pinagmamasdan si Pablo kung bakit palingali nga ito na para bang natatakot sa kanyang nakikita. Oy pinsang Pablo, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina pang dahan-dahang humigpit ang paghawak mo sa balikat ko eh. Pasensya na Brando. Yung tinutukoy ko sa'yo sa aking panaginip. Nakatayo sila sa may pintuan ng kuweba at nakangiti sa akin. Nasaan dyan? Wala naman eh. Pinagtatatakot mo naman ako Pablo. Kaya aga-aga. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Ano, papasok pa ba tayo sa loob? Oo naman. Nandito na tayo eh. Kunwari ko na lamang na hindi sila nakikita. Tuloy-tuloy kaming pumasok ni Brando at kahit na nga maliit ang daan, pilit kaming nag-obserba sa loob. Subalit napapansin naming unti-unting lumalalim ang aming inaapakan
na para bang may kumunoy na nagiging dahilan ng pagtaas ng tubig hanggang sa humingi na ako ng tulong sa diwata, pati na rin sa matandang ermitanyo upang muli kaming makalabas roon. Maya-maya pa unti-unti nang bumababa ang tubig at muli itong nanumbalik sa dati na para bang wala lang nangyari. Kamunti ka na tayo doon, Pablo ah. Sino yung tinatawag mo kanina? Yun yung sinasabi ko sa yung matandang ermitanyo, pati na rin yung diwata sa aking panaginip. Malamang ay silang dalawa nagbabantay rito. Bumalik na tayo sa may harapan ng kuweba at haharapin ko na sila upang sumang-ayon sa kagustuhan nila sa akin. Ibig mong sabihin, papayag ka ng maging albularyo? Kaya mo kaya magampanan yan? Susubukan ko, Brando. Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan at kung ano nga bang abilidad ang magkakaroon ako kapag naging isang ganap na akong albularyo. At sa muli nga nilang pagbabalik sa may bungad ng kuweba, nandoon pa rin ang matanda at diwata habang nakatingin sa kanya. May iniabot sa kanyang ginintuang medalyon na matandang ermitanyo, samantalang ang diwata naman ay isang pulang kristal na singsing na kanyang sinuot sa kanang bahagi ng kanyang kamay. Wika pa ng matandang ermitanyo. Ipagpatawad ninyo ang paglubog ninyo sa tubig roon sa loob ng kuweba. Sinadya namin iyon upang malinis ang inyong buong katawan dahil alam kong ngayong umaga ring ito ay tatanggapin mo ang pagiging isang albularyo. Subalit ito lamang ang tatandaan mo. Walang maniniwala sa iyo sa una mong pagganap. Yun ang katotohanan. Kaya ihanda mo ang iyong sarili sa pangungutya hanggang sa lubusan ka ng makilala sa iyong panggagamot. Mayroon pa kaming isang ipagkakaloob sa iyo. Kunin mo sa ilalim ng tubig na yon ang isang kulay pulang libreta. Ano? Pulang libreta sa ilalim ng tubig? Tamang narinig mo, Pablo. Walang imposible sa amin sa mundong ito. Kunin mo na roon at huwag kang mag-alala. Hindi nababasa ng tubig ang libretang yon na animoy dahon ng gabi. Muling bahagyang pumasok ng kuweba si Pablo. Nagtungo sa may tubig roon habang kinakapa ang nasabing pulang libreta na ipinagkalob sa kanya ng dalawa. Hanggang sa mahawakan na nga niya ito, laking gulat niya nang talagang makita niyang hindi nababasa ang libretang yun habang dumadampi lamang ang tubig. Pagtatanong na wika pa ni Pablo sa muli niyang pagbabalik sa labas ng kuweba. Ano naman pong gagawin ko rito? Nandiyan ang mga usal na kinakailangan mo, pati na rin ang ibang mga halamang gamot na kakailanganin mo sa pang-araw-araw mong gampanin. Walang maikling pag-aaral sa panggagamot. Dadaan ka talaga sa proseso ng unti-unting pag-aaral. Ang kaibahan mo lamang ay nandito kaming dalawa ng diwata para gabayan ka sa pagtahak ng bago mong landas. Maraming salamat dahil naligaw ka sa bundok na ito. Ikaw ang taong pinagpala. Subalit malaking gampanin ang kinakaharap mo at kinakailangan mong pagtibayin ang iyong puso't isipan dahil marami kang makakatunggali. Matapos may pagkalob kay Pablo ang mga gamit na kanyang kinakailangan, na pag-usapan nilang dalawa na muli nang bumalik sa ibaba upang simulan ang tinanggap nitong gampanin. At nang malapit na nga sila sa may paanan ng bundok, muli nilang nakitang isang may katangkarang lalaki na hindi lumalapat ang kanyang paanan sa lupa. Nakangiti lamang itong nakatingin sa kanila habang patuloy na binabaybay ang daan malapit sa paanan ng bundok. At sa muli na nga nilang pagbabalik sa kanilang tahanan, nagtataka ang lolo ni Pablo kung bakit hindi ito lumalabas ng bahay na madalas na ginugugol ang kanyang sarili sa loob ng kanyang silid sa pagbabasa ng libreta. Hanggang sa nagtungo na nga ito roon na patuloy siyang kinakatok. Pablo! Pablo! Ano na bang ginagawa mo riyan? Hindi ka na lumalabas ng bahay. At bakit may mga nakasinding kandila dyan? Baka masunog ang bahay natin. Pasensya na po, Lo. Isa pong ritual ang ginagawa ko at patuloy rin pong pagdarasal. Ano ho bang kailangan po ninyo? Maabala nga muna kita dyan, ano. Lumabas ka muna ng silid mo.
at dagli mo munang patayin ang nakasinding kandila. Bakit Tulo? Ano ho bang ipapagawa niyo sa akin? Magmula nang bumalik ka galing sa bundok ng Banahaw, malaki ang pinagbago mo, apo. Seryoso ka na ba dyan sa ginagawa mo? Hindi yan basta-bastang gampanin, apo. Marami kang makakalabang mga elemento, pati na rin aswang, at kung ano-ano pang masasamang naglipa na dito sa ating mundo. Ayaw ko lamang na mapahamak ka. Alam mo namang, dalawa na lang tayong magkasama rito. Huwag mo po akong alalahanin, Lo. Ginagabayan po ako ng isang ermitanyo, pati na rin ng diwata. At siguro sa mga susunod na buwan ay maaari na akong manggamot para makatulong na rin ako sa iba. Ikaw ang bahala, apo. Basta palagi ka lamang mag-iingat sa iyong gagawin, dahil traidor ang mga kalaban mo, lalong-lalo na ang mga mangkukulam, pati na rin ang aswang. Opo, Lo. Maaari na ho ba akong bumalik sa aking pagdarasal? Sige na't bumalik ka na roon. Makalipas ang ilang buwan, habang nagtatabas ng damo si Pablo, gamit ang matalim at malapad niyang matsyete, may napada ang isang magsasaka roon habang iika-ika ito na may dinaramdam sa kanyang katawan. At dahil na rin sa awa na kanyang nararamdaman, dagli niya itong hinarang upang kausapin. Subalit nung unay ayaw maniwala sa kanya ng lalaki. Sino nga ba naman si Pablo? Isang dating kung saan-saan lang natutungo na walang direksyon ng buhay, kaya talagang mahirap na paniwalaan. Wika pa nga sa kanya ng lalaking nagngangalang Tado. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Baka naman mas lalong lumala ang karamdaman ko dahil sa gagawin mong yan. Pagtiwala ka lang sa akin, Tado. Ngayong araw ding ito, magwawakas na yung paghihirap mong yan. Napag-alaman ni Pablo na hindi pang karaniwan ang karamdamang yun ni Tado. Hindi siya pang pisikal, kundi isang mangkukulam ang sumasalbahe sa kanya. Pinaglalaruan siya umano nito na unti-unting pinapatay. Ayos lang ba sa'yo, Tado? Nakausapin ko ang sumasalbahe sa'yo para naman malaman natin ang dahilan kung bakit kanya pinapasakitan ng ganyan. At ikaw na rin ang magdesisyon kung papaslangin ba natin siya o bibigyan pa ng isang pagkakataon. Sige Pablo, mas mabuting makausap natin siya para mawala ng agam-agam sa aking isipan at makawala na rin ako sa karamdamang ito na ilang buwan ko ng pasan-pasan. Hindi na nga ako makapagsaka dahil sa pamamaga ng mga paa ko. Sige at pumikit ka. Ikalma mo lang iyong isipan, pati na rin ang iyong buong katawan. Ako ang bahala sa iyo, Tado. Marahang pinaupo si Tado sa mga damong kanyang natabas at doon sinimula ng unang tao na kanyang ginamot hanggang sa mapasanib niya na nagpapasakit kay Tado. Noong unay hirap pa siyang mahuli ito dahil sa may mataas na antas ng mangkukulam na hindi na rin basta-bastang kalabanin. Sambit na wika pa niya sa mangkukulam na nakasanib sa katawan ng lalaki. Anong uri ka ng mangkukulam? Isa ka bang bayaran? O talagang hilig mo lamang na mambiktima ng kapwa-tao? Tugong wika pa nito kay Pablo habang galit na galit sa lalaking yun na kanyang ginagamot. Ipinagtatanggol mo ang lalaking yan. Ang dapat sa kanya'y mamatay. Isa ako sa pinaasa niyang babae. Ang sabi niya sa akin, hindi niya muna ako iiwan hanggang sa dumating ang araw na meron na pala siyang ibang kalaguyo. Na basta-basta niya na lamang akong iniwan na parang basahan. Kaya ang ganti ko sa kanya ay ang kanyang kamatayan. Kung may kasalanan man sa iyong lalaking ito, patawarin mo na lang at bibigyan pa kita ng isang pagkakataon para mabuhay. Marami pang lalaki dyan. Papaano mong natutunan ang kalamang yan? Minana mo ba yan sa iyong mga magulang? Ipinasa sa akin ng lola ko. Sa akin niya lahat ipinamana. Pang-10 na si Tado sa aking mabibiktima dahil na rin sa sobra kong galit sa kanya. Patawarin mo na lamang siya at alisin mo na ang lahat ng inilagay mo sa kanyang paa, pati na rin sa kanyang braso. Sobra ng pamamaga nito at kung hindi maaagapan ay maaari niyang ikamatay. Hindi ko aalisin ang lahat ng ikinarga ko sa kanya. Mas tataas pa lalo ang antas ko kapag napaslang ko si Tado. Huwag mo kong subukan mangkukulam.
Kahit pagano kataas ang antas mo, ay kayang-kaya kitang paslangin. Kalasin mo na ang lahat ng yan bago ko pa may sipang patawan ka ng kamatayan at ihatid sa impyerno. Bahagyang pinasakitan ni Pablo ang mangkukulam dahil na rin sa pagmamatigas nito hanggang sa napilitan siyang kalasin ang lahat ng kanyang ikinarga sa katawan ni Tado. At nang matapos na siya sa kanyang pagkakalas, kinuha ni Pablo ang lahat ng kaalaman ng babaeng mangkukulam sa pamamagitan ng espiritual na pamamaraan sa pagbibigay sa kanya nito. Meron pa ba? May nakikita pa ako. Isang kulay itim na kwintas ang nakasabit sa iyong leeg. Kalasin mo yan at ibigay mo sa akin. Akala mo siguro hindi ko nalalaman ano? May gabay akong nakamatsyag sa'yo. Kaya hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Ibigay mo na sa akin ang dapat mong ibigay at hindi ka mapapahamak. Wala na, yan ang huli. Ibinigay ko na sa'yo ang lahat ng pinaghirapan ko. Mahabang panahon ang inilaan ko dyan para lang makamta ng mataas na antas ng pagiging mangkukulam. Kahit na nung uri ka pa ng mangkukulam at kapantay mo pang sinasamba mo, hindi kayo haasir sa amin. May kalalagyan kayo. Yan ang tatandaan mo. Binigyan ng isang pagkakataon ni Pablo ang mangkukulam na yon. Pinakawalan niya ito at muling ginising si Tado sa kanyang pagkakahiga sa may damo. Sambit na wika pa nito kay Pablo. Anong nangyari sa akin? Nakahimbing ba ako? Wala akong alam sa nangyari. Pero ang gaan ang pakiramdam ko at nawala na rin ang pananakit ng aking paanan. Pati na rin ang aking braso. Magaling ka na, Tado, pero pinakawalan kong mangkukulam. Isa sa babae mo noon ang nagpasakit sa'yo at wala kang kaalam-alam na isa siyang mangkukulam. Huwag mo nang ulitin ang mali mong ginawa dahil baka makahanap ka uli ng katapat at yun na kukuha ng buhay mo. Mag-iingat ka na lamang lagi, Tado. Bukas ay mawawala na rin ang pamamaga niyang braso mo, pati na rin ang iyong paanan. Pero magpahinga ka muna at huwag magtrabaho. Maraming salamat, Pablo. Papaano mong natutunan ng panggagamot? At sino ang nagbigay sa'yo ng kaalamang yan? Hindi ko na kinakailangang ipaalam pa sa'yo. Ang mahalaga sa ngayon ay magaling ka na at wala nang iniindang karamdaman. Isang araw ay bali-balita na sa kanilang sityo ang karunungan ni Pablo sa panggagamot dahil na rin sa pagkakalat ng balita ni Tado at ang mga taong nakapansin sa kanyang pagaling. Na unti-unti namang dinudumog si Pablo sa kanilang tahanan ng mga taong gustong magpagamot sa kanya dahil na rin sa kahirapan ng buhay na wala silang sapat na salapi upang makapagpagamot sa ospital at ang maaari lamang nilang malapitan ay ang manggagamot na tulad ni Pablo. Sambit na wika pa ng kanyang lolo. Ay Pablo, apo, may mga tao rito. Magpapagamot daw sila sa iyo. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ang malaking obligasyon na iyong haharapin para sa mga taong nangangailangan ng tulong mo. Ako na pong bahala sa kanila, Lo. Huwag niyo na po silang isipin pa. Pumila na po kayo dyan at magdarasal lang ho akong saglit. Hanggang sa iba't ibang uri na ng karamdaman ang nilalapit kay Pablo. Nakaagaran niya namang nagagamot dahil na rin sa pagtulong sa kanya ng ermitanyo pati na rin ang kanyang diwatang gabay. Muli namang naligaw sa kanilang tahanan si Brando, ang kanyang pinsan na kasama niya sa pag-akyat sa bundok Banahaw. Nagtataka ito sa mga taong pumipila sa kanilang tahanan hanggang sa makakyat siya sa may balkonahe at nakitang abala si Pablo sa panggagamot na may umuusok pang nangangamoy na kamangyan ang nakalagay sa may sahig. Pablo, totoo pala namang gagamot ka nga. Akala ko kasi biro-biro mo lang sa akin yun. Nung nandoon tayo sa bundok Banahaw, hindi ako makapaniwala. Ilang buwan lang ang nakalipas, pero nanggagamot ka na ngayon. Wala akong magagawa, Brando. Ito ang ipinagkaloob sa akin, kaya hindi ko matatakasan ang pagiging manggagamot. Ano nga palang ginagawa mo rito? Sinadya lang kita rito para makita ako mismo. Natunay nga na nanggagamot ka na. Kasi bali-balita ka na sa atin patungkol dun sa pagpapagaling mo kay Tado. Kaya pati ako napasugod dito. Abala rin kasi ako sa pagsasakay, kaya bibihira ako mapunta rito sa bahay ninyo. Walang problema yon, Brando. Abala rin naman ako sa pagbabasa ng mga nakaraang buwan. Halika, lumapit ka sa akin.
Makikisuyo ako. Hawakan mo naman ang isang lalaking ito. Isang kapre kasi ang nagbibigay ng karamdaman sa kanya. Gusto ko lang na maranasan mo. Natotoo sila at kasabay nating naninirahan sa mundong ito. Dagling hinawakan ni Brando sa may balikat ang lalaki hanggang sa magsisigaw ito na nagwiwika ng, Pakawalan niyo ako. Sinunog ng lalaking ito ang puno na aking tahanan. Kaya pati ang kanyang katawan ay dahan-dahan ko na ring sinusunog gamit ang aking tabako. Wala kang awa. Hindi ka nakikita ng taong ito. Ikaw ang dapat na mas umunawa sa mga taong hindi kayo nakikita. Tingnan mo ang kanyang katawan. Tadtad na ng sunog sa kanyang balat. Masama kang nilalang ka. Hindi ka katulad ng iba. Kaya ang dapat sa'yo ay pinapas lang. 1 taon na palang pinapasakitan ng lalaking yon nang gumagambala sa kanyang kapre at dahil wala silang malapitan sa panahong iyon upang may paggamot ito, kaya nagbaka sakali sila kay Pablo para maibsan ang kanyang nararamdamang sakit sa araw-araw na nakalipas. Patuloy niya itong pinasakitan at ginamitan ng kung ano-anong uri ng orasyon upang lubusang manghina ang kapre. Subalit may angkin din itong kakaibang lakas na hindi nagpapatalo kay Pablo. Matigas ka talaga. Ayaw mong lubayan ang lalaking ito? Sige, ibibigay ko na sa iyo ang gusto mong mangyari. Ang matalim na espadang espiritual ng ermitanyo, ang kikitil ng buhay mo ngayon. Paulit-ulit na iginilit ni Pablo sa leeg ng lalaking yun ang espiritual na espada ng ermitanyo hanggang sa lubusang mawala nito ng buhay at mawala ng malay ang lalaking kanyang ginagamot. Indikasyon lamang yon na wala na ang buhay ng espiritual na kapre. Madali na itong ginising ni Pablo gamit ang pangalan ng nagpapagamot at sa muli nitong pagbabalik sa kanyang ulirat, wala siyang alam sa kahit na anumang nangyari. Sambit na wika pa ni Brando. Sigurado ka ba, Manong? Kanina lang halos magwala ka na rito at napakalakas mo. Nagamit ko na nga ang buong pwersa ko sa kakapigil sa'yo. Wala siyang alam, Brando, sa mga nangyari. Ibang espiritu ang pinapasakitan ko kanina. Kaya kahit na anumang gawin mong pagtatanong sa kanya, ay wala siyang may sasagot sa'yo. Sa kadahilan ng kanyang espiritu ay bagyang nagpahinga sa pagsanib ng kapring yon. Ganoon ba yun? Kaya pala. Pablo, wag mo sanang mamasamain ha. Pwede mo rin ba akong turuan manggamot? Para naman makatulong din ako sa iba. Yun ay kung sasang-ayon ka sa akin. Pwede naman. Yun nga lang mas maganda siguro kung maging apprentice muna kita. Paanong apprentice? Yung makakatulong ko sa panggagamot para masubaybayan kita sa pag-aaral mo. Kasi walang ibang gagabay sa'yo kung di ako. Hindi katulad ko na ginabayan ako ng ermitanyo, pati na rin ng diwata. Ikaw wala ka namang gabay, di ba? Kaya ako mismo munang gagabay sa'yo. Yun ay kung papayag ka. Sumasang-ayon akong sumama sa'yo, Pablo. Basta matuto lang ako manggamot. Kasi gustong gusto ko rin yan . Yun nga lang hindi ako pinagkalooban ng tulad mo. Maaari din kaya akong matuto? Kahit naman sino ay maaaring matuto. Nakadepende nga lang yan kung papaano mong lilinisin ang sarili mo. Dahil kung patuloy kang magiging marumi bilang makasalanang tao, hindi tayo makatatanggap ng ganitong uri ng kakayanan, lalo pat nanggaling sa kanan. Anong gagawin ko para malinis ang sarili ko? Makasalanan ba talaga akong tao? Lahat tayo, Brando, ay makasalanan. Sa pag-iisip pa lamang ng hindi maganda sa ating kapwa, isa na yon sa matinding kasalanan. Kaya ang dapat mong gawin ay patuloy na magdasal sa pamamagitan ng debosyon. Kinahapunan matapos ang kanilang panggagamot, doon na rin kumain sa kanilang tahanan si Brando. At habang pinagsasaluhan ng paksiw na niluto ni Lolo Roman, hindi na iwasang magtanong ng matanda nang malaman niyang gusto ring aralin ni Brando ang patungkol sa panggagamot. Pati ba naman ikaw, Brando? Gusto mo na ring aralin ang panggagamot? Imbes na magsaka ka na lamang roon para makatulong sa iyong magulang. Walang yumayaman sa panggagamot, alam nyo ba yon? Maliban na lang siguro kung magpapabayad kayo. Kaawa-awa naman ang inyong gagamutin. Kaya nga sa inyo lumalapit dahil wala silang perang pampagamot sa ospital. Ang tanong, Brando, kakayanin mo ba yon?
Kayo talagang magpinsan, oo. Wala na kayong naisip na maayos. Kung ano na lamang ang maisip ninyo, yun ang gusto ninyong gawin. Si Lolo naman, oo. Yun ho ang gusto naming tahakin eh. Gusto ko rin hong makatulong sa kapwa. At hindi naman ho pagyaman ang layunin ko. Katulad ho ni Pablo, na ang gusto lang ay makatulong. Magsasaka pa rin naman ho ako, Lolo. Pero syempre, kapag may nangangailangan, dun ko gagamitin ang kaalaman ko. Hindi para magpabayad, Lolo kundi para makatulong. Kayong bahalang dalawa. Nasa hustong edad na kayo. At alam nyo na ang ginagawa ninyo. Basta ako bilang matanda sa inyong harapan, magbibigay lamang ako sa inyo ng payo para sa inyong ikabubuti. Matapos ang usapang yun, umuwi na rin si Brando sa kanilang tahanan. Subalit sa kinabukasan ay pinapabalik siya ni Pablo at magdala na umano siya ng kanyang mga damit upang doon na muna manirahan para na rin may pagpatuloy ang kanyang pagdarasal na walang ibang gagambala sa kanya hanggang sa matutunan niya ang panggagamot. Kinabukasan nga ng umaga, sa muli nitong pagbabalik sa tahanan nila Pablo, hila-hila nito ang kanyang 2 baka sa kadahilanang wala umanong ibang mag-aalaga sa kanilang tahanan doon. Dahil na rin sa abala ang kanyang mga magulang sa paghahanap buhay, itinali iyon sa masukal na damuhan at kung saan may malapit na tubig na maaari niyang sadyain para mapainom ito sa katanghalian. Wika pa ni Pablo nang papakyat na itong si Brando sa may hagdan na yari lamang sa kawayan dahil sa ang kanilang balkonahe ay may kataasan. Ganoon naman talaga noong panahon. Matataas ang haligi ng tahanan para makapag-alaga pa ng mga manok sa silungan. At kahit na nga may simpleng pamumuhay lamang noong panahon, masasaya ang mga tao. Subalit hindi talaga maiiwasan na may mga masasamang elemento ang pumipigil sa kasiyahan ng mga tao. Talagang seryoso ka pala, Brando. Pati yung 2 bakang alaga mo, dinala mo pa rito. Sa bagay walang magpapakain doon sa inyo at titingin sa mga alaga mo. Di bale marami namang damo dyan at mas malapit na tubig. Hindi magugutom ang alaga mo. Tugong wika naman sa kanya ni Brando. Seryoso ko, Pablo. Pinayagan naman ako ni Inay at Itay. Basta wag ko lang raw pababayaan yung mga alaga namin. Kaya nga yan, dala-dala ko na. Kesa mapagalitan ako at pagbawalan sa pag-aaral ko. Mas mainam na yan para wala akong masyadong isipin. Di ba ikaw na rin ang nagsabi? Kailangan ay walang gumugulo sa isipan ko habang patuloy akong nagdarasal. Mawalang galang na sa inyong dalawa. Ayan na ang mga tao. Papalapit na rito. Sige na, maganda na tayo, Brando. Mukhang paparami na sila ng paparami ang mga taong nangangailangan ng tulong natin. Bilisan mong matuto ng pag-aaral para naman hindi lang pag-aalala ang gagawin mo sa akin at hahawak ka na rin ang maaari mong gamutin. Tumulong muna si Brando sa pag-aalalay sa panggagamot. 3 araw na sunod-sunod iyon hanggang sasabihan na siya ni Pablo na siya na munang manggagamot at igugol na muna ni Brando kanyang sarili sa pag-aaral upang mabilisan niya itong matutunan at makamtan niya ang kanyang minimithi ang pagkalooban ng kaalaman patungkol sa lihim na karunungan. Makalipas ang 4 na buwan, natutunan na rin ni Brando ang panggagamot at sinimulan na rin siyang pahawakin ni Pablo ng pasyente upang gamitin ang lahat ng kanyang natutunan. Subalit sa isang araw, dahil sa hindi pag-aanong malakas ang pundasyon ni Brando, nabawian siya ng sumbalik ng isang barangan at nang dahil doon ay nagtamo siya ng karamdaman. Sambit na wika pa nito kay Pablo na iniinda ang sakit ng kanyang ulo. Pablo, parang nahihilo ako at animoy pinipiga ang ulo ko dahil sa sakit. Hindi ko alam kung bakit. Siguro baka sa pagod na ito dahil na rin sa patuloy nating panggagamot. Hindi sa pagod yan, Brando. Nagamitan ka ng sumbalik. Hindi pa gaanong malakas ang pundasyon at balabal mo kaya tumago sa'yo ang sumbalik. Halika muna sa loob ng tahanan. Maupo ka muna roon at papainumin kita ng tubig. Isa na lang naman ang pasyente ko. Matapos noon ay gagamutin kita para malaman natin kung sino nagsumbalik sa iyo. Nang mapansin ni Lolo na inaalalayan ko si Brando, tumulong na rin ito sa akin hanggang sa maipasok ko siya sa loob ng tahanan. Hinang-hina siya sa mga oras na yun
at nang mapainom ko ng tubig na may dasal, kahit papano'y gumaan ang kanyang pakiramdam. Muli kong binalikan ang huli kong pasyente at nang matapos ko nga itong gamutin, pagbalik ko sa kinauupuan ni Brando, wala na siya roon na nakahiga na sa aming silid. Kamusta ng pakiramdam mo, Brando? Para pa rin bang pinipiga ang ulo mo? Ganun pa rin, Pablo. Akala ko malakas na ako eh. Hindi pa pala. Yan ang hindi alam ng ibang tao. Ibinubuwis natin ang ating buhay para sa kanila. Hindi basta-basta ang mga nakakalaban natin. Kaya kahit na isa ka ng manggagamot, kinakailangan mong palakasin ang iyong sarili sa pamamagitan ng matinding pagdarasal upang kahit na anumang uri ng sumbalik ay hindi makatago sa ating katawan. Mahiga ka lang riyan at ako nang bahala sa nagsumbalik sa iyo. Pag-aalalang wika pa ni Lolo Roman na nasa aking likuran ng mga oras na yon. Yan na nga bang sinasabi ko sa inyong mga bata kayo? Pakikipaglaban sa malalakas na espiritu, mangkukulam at barangan. Ang pinili ninyong buhay. Alam naman ninyong hindi kayo niyan titigilan hanggat hindi kayo napapatay. Sa kadahilanan kayo ang kumukontra sa mga mali nilang gawain. Lumaban ka, Brando. Wag na wag kang papayag na magpapatalo ka sa nilalang na yan. Pagalingin mo ang pinsan mo, Pablo. Kapag may nangyaring masama sa kanya, ako ang unang-unang pagagalitan ng magulang ni Brando. Ako na pong bahala sa kanya, Lo. Wala ho ito. Maya-maya lang ay maayos na itong si Brando. Madali kong pinasanib sa katawan ni Brando ang nagsumbalik sa kanya. At nang makausap ko na ngayon, nang gigigil na wika pa nito sa akin, sa kagustuhan nito kaming paslangin. Isa ka pang batang manggagamot ka. May araw ka rin sa akin. Papaslangin ko kayong dalawa. Kapalit ng pasakit na dinanas ko sa pinsan mo, na halos masunog na ang katawan ko. Kaya ibinabalik ko lamang sa kanya at ipinaparamdam hanggang sa tuluyan siyang malagutan ng hininga. Hindi pa gaanong biyasa ang pinsan ko. Kaya siguro nakawala ka sa kanyang kamay. Ang akala mo ba makakawala ka pa sa akin? Hindi mo na magagawa ang pinaplano mo. Dahil ngayon pa lang, ako na ang huhusga ng buhay mo para sunduin ka na ni kamatayan. Mabilis ang kinitlan niyo ng buhay ni Pablo. Maya-maya pa ikusa ng gumising si Brando na nawala na ang sakit ng kanyang ulo na para bang nagdahilan lamang. Pinagsabihan ni Pablo ang kanyang pinsan na wag na munang manggagamot hanggat hindi pa muling nanunumbalik ang kanyang lakas at mas lalo pang palakasin ang kanyang proteksyon, lalong-lalo na ang kanyang depensa patungkol sa maaaring pagpasumbalik ng mga kalaban na pwede niyang ikapahamak. Tugong wika pa nito kay Pablo na dahan-dahang tumatayo sa kanyang kinahihigaan. Pasensya ka na, Pablo. Sa kagustuhan kong makatulong minadali ko ang proseso. Gumagana naman kasi ang orasyon sa akin at nakakapaggamot naman ako. Yun nga lang ang akala ko, sapat na ang pundasyon ko. Pati na rin ang aking balabal na hindi makakalusot ang mga tira ng kalaban. Pero hayaan mo, Pablo, pagbubutihin ko uling palakasin ang sarili ko. Magpahinga ka na muna. Ako na maghahanda ng pagkain natin. Nag-alala ng sobra sa'yo si Lolo. Kaya yun nagtungo sa kanyang silid para magpahinga. Pinakaba mo kami, Brando. Ang akala ko'y mawawalan ako ng katandem. Huwag mo na uling ulitin yun bago ka muling sumabak. Siguraduhin na muna natin ang pundasyon at tibay mo. Makalipas pa ang 1 taon, biyasang-biyasa na itong si Brando na nakikipagsabayan na sa akin sa panggagamot. Hanggang sa isang gabi, alanganing oras na iyon na may nagmamadaling kumakatok sa aming tahanan. Mga bandang 11:00 na ng gabi, napilit na nakikiusap sa kadahilanang may umaligid umano sa kanilang tahanan. At ng mga oras na iyon ay may karamdaman ng kanyang anak. Subalit dahil taliwas ang kanyang relihiyon patungkol sa paniniwala sa mga manggagamot, hindi niya dinadala ang kanyang anak sa aming tahanan o kahit man lang sana patingnan. Ipinagbabawal daw kasi yon sa kanilang relihiyon na magkakaroon sila ng kasalanan na hindi umano nanggaling sa itaas ang aming kapangyarihan, kaya hindi niya dinadala ang kanyang anak na may karamdaman. Subalit sa mga oras na yun ay wala na siyang ibang malalapitan kundi kami. Nagbaka sakali na siya sa amin at bilang tunay na manggagamot na tulad namin
Maniwala ka man o hindi sa aming kakayanan, kung patungkol yan sa espiritual na karamdaman, ay kayang-kaya naming maagapan. At sa pagbukas nga ng pintuan ni Lolo, bumungad sa kanyang harapan si Aling During habang umiiyak ito. Na pawis ang kanyang mukha. Sambit na wika pa nga nito habang nakahawak sa kamay ni Lolo. Pasensya na po kayo mga Roman. Maabala ko po sana ang mga apo mo. Masama na po kasi ang kondisyon ng anak ko. At maliban pa po doon, may mga kung ano-anong umaaligid sa aming tahanan. Pinababayaan lang naman po namin. Sa kadahilan ng hindi naman po kami naniniwala doon. Kaya po kinausap ko ang asawa ko na wag na tayo magmatigas pa. Humingi na tayo ng tulong sa magpinsang manggagamot para malaman kung anong nangyayari sa aming anak. Pagpapayong wika naman ni Lolo Roman kay Aling During upang magising ito sa katotohanan. Alam mo During, hindi ako taliwas sa inyong paniniwala. Pero may mga bagay dito sa mundo na mahirap nating maipaliwanag. Ang relihiyon ninyo ay hindi naniniwala sa aking mga apo. Dapat ay matagal nang magaling ang iyong anak. Kung kayang pagalingin niya ng inyong pastor na matagal nang nagbabawal sa inyo na lumapit sa mga albularyo, wala naman sigurong mawawala sa iyong anak, pati na rin sa inyong paniniwala. Kung matagal na kayong lumapit rito para naagapan ang karamdaman ng iyong anak. Yun na nga pong sinasabi ko sa asawa ko. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo pong maagapan ang anak ko. Para po siyang naghihingalo na ngayon. Sana po'y maabutan pa natin. Hoy kayong dalawa riyan. Pablo, Brando. Pagtungo na kayo sa tahanan ni Aling During. Subukan niyong pagalingin ang batang yon. Para naman mawala na ang pangamba ng kanyang mga magulang. Sige pulot na ganda na rin po kami habang nag-uusap po kayo. Tara na po Aling During. Sana'y nasa maayos pang kalagayan ng anak ninyo. Nagmamadali naming binaybay ang daan patungo sa tahanan ni Aling During. May kalayuan din ito na nasa 40 minutos naming binaybay. At habang papalapit pa lamang kami, may naaaninag akong dalawang nilalang na nasa ibabaw ng kanilang bubungan habang nakasilip ang dalawang yun na abalang-abala sa kanilang ginagawa. Pabulong na wika ko pa kay Brando kung napapansin niya ba ang napapansin ko patungkol sa nasa ibabaw ng bubungan. Tugong wika naman ito sa akin ang, ang talas naman ng paningin mo Pablo. Kung hindi ako nagkakamali, aswang ang dalawang yan at sila ang gumagambala sa bata. Tama ka Brando, wala nang iba. Ikaw ang bahala sa loob. Tingnan mo ang kalagayan ng bata at tutugisin ko ang dalawang yan para ako na mismong harap-harapang pumaslang sa kanila. Sige Pablo, tara na po Aling During. Pumasok na po tayo sa loob ng bahay ninyo. At nang makapasok na nga ang dalawa sa loob ng tahanan, hindi pa rin siya napapansin ng dalawang nilalang na animoy gutom na wala pa ring tigil sa kanilang ginagawa. Hanggang sa nagulantang ang dalawang yun sa pagbitaw ng usal ni Pablo na naging dahilan ng kanilang pagkakahulog sa likod ng tahanan. Dagli siyang sumunod doon, subalit sa kanyang pagdating ay nagmamadali ang dalawang sumuot sa masukal na damuhan upang sundan naman ni Pablo. At nang makalayo-layo na nga siya sa kanyang paghahanap, ang inaakala niyang nakatakas na ang dalawang yon. Nagulat siya nang bigla siyang hilahin sa kanyang paanan. Kinaladkad siya nito sa mas masukal na damuhan, sabay sunggab ng isa pa nitong kasama na naging dahilan ng hindi niya pagalaw. Subalit nagulat ang dalawang nilalang nang magpakita ang isang ermitanyo, pati na rin ang diwata, at nang dahil doon ay nabitawan siya nito na muling nakatayo sa kanyang kinahihigaan. Sambit na wika pa ng kanyang gabay na ermitanyo habang punit-punit ang kanyang kasuotan dahil sa ginawang pagkalmot ng dalawang nilalang na yon. Kinakailangan mo ba ang tulong namin Pablo? Kami na ang papas lang sa dalawang yan. Balikan mo na ang bata roon upang pagalingin dahil sa dami ng pinsalang natamo ng bata sa kagagawa ng dalawang ito. Tugong wika ko naman sa ermitanyo. Nandoon ako si Brando at alam kong kayang-kaya niya na yon. Huwag niyo akong alalahanin dito. Naunahan lang ako ng dalawang yan. Pero ngayon, hindi na sila muling makakaisa sa akin. Maaari ko bang gamitin ang iyong espiritual na espada para sa dalawang nilalang na ito
Yun ay kung bibigyan mo ako ng paintulot. Oo naman, Pablo. Nakalaan ang aking espada para sa mga tulad nilang hindi na dapat binubuhay rito sa mundo. Kung gayon, ako nang bahala sa kanila. Madali ang pinaslang iyon ni Pablo gamit ang espiritual na espada ng ermitanyo. At nang matapos ang kanyang harap-harapang pagpaslang, nagmamadali siyang bumalik sa tahanan ni Aling During upang tingnan ang kalagayan ng bata. Brando, kamusta ang bata? Kung medyo nahuli pa tayo, Pablo, tsak na pinaglalamahin na ang batang ito. Maayos ng kalagayan niya. Yun nga lang, may mga bakas ng aswang. Pero binigyan ko na rin ng lunas sa mga bakas. Mga 1 linggo lang gagaling na ito. Ano bang nangyari sa damit mo? Bakit nagkagutay-gutayan? Ito ba? Kagagawa ng 2 nilalang na yon. Hanggang sa kasuotan ko lang naman ang kaya nilang butasin. Pero hindi ang balat ko. Sambit ng wika pa ng ama ng bata matapos nila itong mapagaling. Maraming salamat sa inyong 2. Ipagpatawad ninyong pagdududa namin. Hindi namin nakalaing. Inaaswang na pala ang anak namin. Maraming salamat sa inyo, magpinsang albularyo. Okay mga kahiwaga, magaling ang tandem ng 2 magpinsan. At hindi talaga basta-basta ang ginagawa nila. Kasi buhay din nilang nakataya. Pero patuloy pa rin nilang ginagawang misyon. Ayon na rin sa nakatadhana sa kanilang 2. Pero malamang sa panahon na ito ay matanda na sila na hindi na siguro gumaganap sa panggagamot. Wala na kasing nakasad sa kwento. From 1970, kung 24 sila noon, siguro mga 78 years old na sila ngayon. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakakasubscribe sa ating channel, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.